Pumalakpak sa tagumpay ng iba. Ako po si Father Fiel Pareha at ito po ang ating segment, ang Daily Devotion, na kung saan tayo po ay magdarasal, magbabasa at magninilay kasama ng salita ng Diyos sa buong taon. Manalangin tayo. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Halina, banal na Espiritu, liwanagan mo ang aming puso at isip nang maunawaan at may sa buhay namin ang iyong salita. Amen. Our Bible passage for today is from the Gospel of St. Mark, chapter 6, verses 1 to 6, and I read it for you. He left that place and came to his hometown, and his disciples followed him. On the Sabbath, he began to teach in the synagogue, and many who heard him were astounded. They said, "Where did this man get all this? What is this wisdom that has been given to him? What deeds of power are being done by his hands? Is not this the carpenter, the son of Mary, and brother of James, and Joseph, and Judas, and Simon? And are not his sisters here with us?" And they took offense at him. Then Jesus said to them, "Prophets are not without honor, except in their hometown, and among their own kin, and in their own house." And he could do no deed of power there, except that he laid his hands on a few sick people and cured them. And he was amazed at their unbelief. May kilala po ba kayong tao na noong nakakasama ninyo, o kaya nung malit pa siya, ay talaga naman pong mahirap o kaya walang kaya sa buhay. Pero kung mapagmamasdan nyo po ngayon, napakaganda ng trabaho. Yung dati nilang maliit na tahanan, ngayon po ay nakapagpagawa na ng isang malaking bahay. May sasakyan na, may natapos, no? Kung titingnan mo dati, hindi pinapansin, pinag-uusapan, o kaya naman parang may narinig ka ng walang mararating yan sa buhay. Pero tingnan mo siya ngayon, dahil sa pagsisikap, dahil sa pagtsatsaga sa buhay, pag-aaral ng mabuti, sila ay umasenso sa buhay. O naranasan mo na ba ng personal yung may nagsabi sa iyong, napakatamad niyan? O kaya naman may nakapagsabi sa iyo na wala yang mararating sa buhay. Ang mga masakit na salitang tulad ng mga nabanggit ay maaring makaapekto sa tao. Maaring may negatibong epekto, meron namang positibong epekto na magtutulak upang magpursige sa buhay. Sa ating pong binasang Ebanghelyo, umuwi po ang Panginoong Jesucristo sa kanilang bayan. Ngunit, nag-usap-usap ang mga tao at ang sabi, hindi ba yan ang anak ni ganyan, no? Ng karpintero, anak ni Maria, hindi ba kapatid siya ni ganyan, ni ganito, no? Ang dami pong marites, no? Panahon pa lang po ng Panginoong Jesucristo ay marami ng marites. No? Kaya hindi nakapagtataka na kakaunti ang mga ginawang milagro ng Panginoong Jesucristo sa kanyang bayan. Batay na rin sa nabasang Ebanghelyo. Kapag po nagtatagumpay ang iba, pumalakpak po kayo't maging masaya. Kapag ang taong inggit dahil umasenso ang iba, o kaya may nararating na ang iba, no? Kapag nandoon ang inggit, yan po'y pagkakasala. Tayo po'y maging masaya. Tayo po'y pumalakpak, purihin ang kanilang pagsisikap. At sabihin sa Diyos, Panginoon, maraming salamat po sapagkat mayroon pong isang tao kayong tinulungan. O kaya, maaari mong gawing inspirasyon at motibasyon ang kanilang buhay. Ang inggit ay walang puwang sa pagiging tagasunod ni Kristo. Ang inggit ay walang espasyo sa puso ng isang disipulo ni Kristo. Laging tatandaan, maging masaya sa narating ng iba. Kung wala ka rin namang masasabing mabuti sa pag-asenso ng iba dahil sila'y binayaan ng Panginoon, huwag ka na lang magsalita. Magsumikap sa buhay. Maging masaya sa iba. Alisin ang inggit. Alisin ang tsismis sa katawan. Yan po ang naging karanasan ng Panginoong Jesucristo nung siya ay hindi tinanggap sa kanilang bayan. Nawa, maging katulad tayo ni Kristo. Huwag tayong maging katulad ng mga kababayan ni Kristo. Maging katulad ni Kristo na nakafocus sa buhay, sa pagsunod sa Diyos, sa paggawa sa kalooban ng Diyos, sa pagmimisyon,
walang inggit sa katawan, kung hindi pagmamahal at pagpupursige sa buhay. Manalangin tayo. Panginoong Jesucristo, alisin mo ang inggit sa aming puso. Maging masaya nawa kami kapag ang aming kapwa'y umaasenso sa buhay. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Huwag po ninyong kalimutang i-like ang video ito. Mag-comment po kayo and share it with your family and friends. Ang Panalangin Bago Matulog ay may sariling Facebook page na po. Huwag niyo pong kakalimutang mag-like at mag-follow dito, and do not forget to subscribe to our YouTube channel. I-click niyo lamang po ang link na nasa description ng video ito. O kaya naman po, just search Father Fiel Pareha. God bless you po.